Sa bayan ng Balod, Masbate, may isang kabundukang tinatawag na Bundok Dilaab. Ayon sa matatanda, walang sino man ang dapat pumunta roon tuwing gabi. Minsan, may maririnig kang mga kaluskos, minsan may umiiyak, at kung minsan, may tumatawag sa ngalan mo gamit ang tinig ng iyong ina. Pero hindi takot si Prinsipe Dogger, ang tagapagmana ng kaharian ng mga tikbalang sa ilalim ng bundok. Siya'y may katawan ng tao, may ulo ng kabayo, at bilis na higit pa sa hangin. Bilang anak ng Haring Silakbo, siya'y sinanay sa digmaan, panggugulo sa masasama, at pagprotekta sa kagubatan ng Masbate. Ngunit may bagong panganib. Sa mga baryo sa paligid ng bundok, nagsisimulang mawala ang mga tao. Una, ang isang matandang manggagamot. Pangalawa, ang batang anak ng kapitan. Tapos, isang guro, at lahat sila'y nawawala tuwing bilog ang buwan. Sa kanilang kuwebo sa ilalim ng bundok, tinipon ni Haring Silakbo ang kanyang mga tagapayo. Nagbabalik na ang angkan ng itim na dugo, aniya. Mga aswang na pinatalsik natin mahigit 100 taon na ang nakaraan. Ngayon, nagtatago sila sa katawan ng mga tao. Hindi na sila tulad ng dati. Mas tuso, mas gutom. Lumapit si Prinsipe Dogger, at sa kanyang mga mata ay may apoy ng paghihiganti. Ako ang bahala sa kanila, wika niya. Bibigyan ko ng liwanag ang dilim ng Masbate. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan at hangin, nilisan ni Dogger ang kanilang kaharian, dala ang kanyang espada, ang buntal ng sigwa, at ang kakayahang mawala sa anino. Pagdating sa nayon ng tagpo, malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Napansin ni Dogger ang kakaibang amoy, amoy ng dugo at abo. Sa plaza, may mga tao. Nakatayo lang. Hindi kumikibo. Lahat sila'y may mapupulang mata. Aswang na sila, bulong ng hangin. Bigla, may tumili sa likod. Isang babaeng bata ang sumigaw, "Huwag kang lalapit." Lahat sila'y nilamon na. Tumalon si Dogger, kinuha ang bata, at tumakbo sa bubong ng simbahan. Mula roon, nakita niya ang tunay na anyo ng mga aswang. Ang balat nila'y pumuputi, ang dilay humahaba, at ang mata'y kumikislap sa dilim. Magsimula na ang laban, sabi ni Dogger. At tinawag niya ang kanyang lahi sa pamamagitan ng sigaw ng tikbalang, isang matinis at nakabibinging huni na tanging mga nilalang ng kagubatan ang nakaririnig. Sa ilalim ng dugong buwan, dumating ang hukbo ng mga tikbalang, mga mandirigmang may katawan ng tao ngunit may paa ng kabayo, may mga armas na yari sa punong kahoy ng diwata. Nagbanggaan ang dalawang lahi sa gitna ng kadiliman. Ang mga aswang ay lumilipad, pumapaitaas sa ere gamit ang kanilang pakpak. Ang mga tikbalang ay lumalaban sa lupa, mabilis, matalino, at malakas. Si Dogger ay nakipagtuos sa pinuno ng mga aswang, si Labok, ang aswang na di namamatay. Siya'y may 3 ulo, bawat isa'y may kakaibang kakayahan, isa sa lason, isa sa apoy, at isa sa panggagaya ng iyong mahal sa buhay. Luhod ka, Dogger, sigaw ni Labok. Ang panahon ng tao't tikbalang ay tapos na. Ngunit sinagot siya ni Dogger. Ang liwanag ay hindi kailanman yumuyuko sa dilim. Habang naglalaban, ginamit ni Labok ang kanyang 3 ulo upang gayahin ang boses ng ina ni Dogger. "Anak, huwag mo akong saktan," bulong nito. Napatigil si Dogger, ngunit agad niyang naalala, patay na ang kanyang ina. Mabilis siyang umatras, at gamit ang buntal ng sigwa, sinaksak niya ang puso ni Labok. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng mga aswang. Isa-isa silang nagliyab, parang binasbasan ng araw. Nang mawala ang huling anino ng mga aswang, sumikat ang araw sa Masbate, ang unang sikat ng araw matapos ang maraming buwan ng takot. Si Prinsipe Dogger ay muling bumalik sa kanilang kaharian, ngunit hindi bilang prinsipe lamang, kundi bilang tagapagligtas ng Masbate. Mula noon, tuwing may bagyo o kakaibang kaluskos sa kagubatan, sinasabi ng mga matatanda,
Mas mahigit, huwag kang matakot. Baka si Dogger yan, nagbabantay, nagmamasid, at handang lumaban, sa dilim na mulit-muling bumabalik.